Class K. Mapapansin niyo sa fire extinguisher natin, sino nagbasa talaga nito sa totoong kwento sa inyo dito? Sino nag-try na nagbasa nito? O wala, di ba? Walang, ano na lang pag nagkaroon ng emergency. Lagi kayong, parang agent ba? Kunyari, makakita kayo ng nakano, kasi basahin nyo rin. Wala naman, isang oras, isang minuto ang basahin, wala problema yun. Class A, kung mapapansin nyo, sa fire extinguisher natin, makikita natin yung A, B, C na yan, ano? Ibig sabihin yan, kung para saan yung fire extinguisher na ito. Sa Class A, sa Class B, at saka Class C na. Pag sinabing Class A, kapag nasunog ang bagay na ito, nagiging abo, Class A siya. Ano Class A? Ano mga pwedeng masunog na Class A? Papel. Plastic, basura, trash. Class A fire siya. Pag sinabing Class A fire, ang bagay na nasusunog, nagiging abo, Class A fire. Pwedeng pang-apula, tubig. Tubig pwede na or fire extinguisher. Okay tayo? Class A fire, ang pang-apula, tubig or fire extinguisher. Paano naman pag sinabi natin Class B? Pag sinabi natin Class B, flammable liquid. Ano yung mga flammable liquid natin? Gasolina, ang diesel, ang mantika, hindi pasok yung mantika sa flammable liquid kasi hindi siya, kailangan mo pa siyang painitin bago siya mag-liyap. Ano gasolina? Ang gasolina ba pwedeng buhusan ng tubig? Hindi. Hindi pwedeng buhusan kasi pag-usapan natin ang density ng gasolina at ng tubig, mas magaan ang gasolina, magpapaibabaw lang siya. Tuloy-tuloy yung apoy. Kung mapapansin nyo, kapag may gasolina na sumabot sa loob sa pier, tuloy-tuloy yung apoy, totoo yan. Kasi yung density ng gasolina mas magaan yan. Nasa ibabaw, tuloy-tuloy yung apoy niyan. Ano pwedeng pag-apula? Kunyari, lumiyag dyan. Wala kang fire extinguisher. Kasi fire extinguisher pwede eh. Pwede siya Class B. Class B fire. Pwede fire. So paano, sino may fire extinguisher sa bahay? Wow. Meron kayo, boy? Anong accommodation mo sa inyo o sariling bahay talaga? Oo nga. Hindi. Ano yan kasi bangkero kasi sa railway. Marunong ka gumamit yan. Oo, sa bangka. Meron yan. Di mamaya, kahit paano, alam niyo kung paano siya gawin. Class B, pag sinabi natin Class B, kapag nasunog gasolina, hindi pwedeng buhusan ng tubig. Fire extinguisher. Paano pag walang fire extinguisher? Anong pwedeng pangapula? Buhangin. Kung kunyari ikaw ay taga-Itabyak, takbo ka pa sa Long Beach, magkuha ng buhangin, paano kung walang buhangin? Ano gagawin? Dasal-dasal na lang. Lord, sana Lord, hindi magtuloy-tuloy. Na lang. Pag walang buhangin, anything powder, pwede siya. Huwag lang buhusan ng tubig, Basa ka ng tela, ano siya, pwede yun. Malaking tela. Ang pinaka-the best talaga, fire extinguisher. Kung sinabi naman natin Class C, ang pinagkulan ng sunog, kuryente. Pwedeng buhusan ng tubig? Hindi pwede kasi ang tubig ay good, ang tawag yan? Good conductor siya, Ibig sabihin, dinadaluyan siya ng kuryente. Parang, tawag dito? Good conductor yan. Ang tubig ay good conductor yan. Ibig sabihin, dinadaluyan siya ng kuryente. Hindi siya pwedeng buhusan ng tubig. Pero nung nagkaroon ng sunog sa may Westcom, si Sir Pikes, siya ay retired Air Force. Nagkaroon ng sunog, luminag yung electric fan. Kung saan nakakwentuhan ko si Ate Ami, sabi niya, yung asawa niya ay na-assign na ng tawi-tawi, na-assign na kung saan gera, nakapag-barilan na, nakapag-enkwentro na, pero ang kinamatay niya, sunog lang sa electric fan. Lumiyab ang electric fan, binuhusan niya ng tubig, patay. Dapat pinag-iisipan bago gawin ang isang bagay. Kapag pinagmula ang kuryente, ano gagawin? Fire extinguisher pa rin. Paano pag walang fire extinguisher, anong gawin? Anong gawin? Wala, kuryente, lumiyab ito, sabihin natin lumiyab ito. Anong gagawin? Wala tayong anong gawin? Ibaba ang main switch. Main switch ng bahay bago buhusan ng tubig. Pwede buhusan ng tubig, basta ibaba natin ang main switch. Paano ang main switch? Nandun sa kapitbahay, nakitap lang kasi. Paano kaya yun? Pwede mo buhusan ng tubig, ha? Kuha kayo ng balde, may tabo, ibato nyo lang siya.
Ha? Tabo. Bato, huwag niyo isama yung tabo ha. Kawawa yung tabo, sayang naman. Ano lang. Pero maging aware kayo sa tumutulo baka papunta sa inyo. Kaya kung mapapansin nyo, kapag nasunog yung poste ng Paleco or poste ng Meralco Paleco sa mga balita, binubugahan ng fire yan. Pero meron lang tinatawag na technique doon para hindi tumuloy-tuloy ang kuryente. Ano lang, tawag dito. May nozzle kasi na tinatawag, pinupush, tapos push on, gano'n labas ng tubig, putol-putol siya. No? Push on, putol-putol ang takbo ng tubig. Ano, para hindi siya makatawid ng kuryente. Class D, pag sinabi natin Class D, yung basketball metal, ito yung mga kapag binuguhan mo ng tubig, yung sumasabog, mga pulbura, ginagawang sangkap sa paputok. Dream and Class D, ano natin pag-usapan niya, masyadong komplikado yan. Kapag yan, Yes, kunyari, sir. merong mga bomb threat, mga imbakan ng paputok, kapag yan ang masusunog, ayaw huwag tawagan yung fire ha. Si Ang tawagan, unang tawagan, kunyari sabi na dito may bomba raw, may tinaling dito na bomba. Anong unang tatawagan? sabi niya nga. PNP, kasi meron silang bomb Masarap. squad. Ay, ito. Oh, may bomb Masarap squad. yan. Sa amin Sabi naman ni meron Ivan, naman kayo. mas masarap Meron ang din kami masarap. TUD, pero ayaw ang tawag sa amin. Pero ang unang tawagan pag may mga bomb threat, police. Okay tayo, sino unang tatawagan? Police, para sila ang unang Sabi namin, di kami sabugan. Ha? Huwag yung fire. Hindi ka pa ba? Siyempre, Ano, Class D, huwag natin masyado Di ba, pag-usapan yan. ma'am? Class K, pag sinabing Class K, ang involved sa sunog na Magabulitan yan, na naman kami. yung mga sa kusina, mas lalo na yung sa mantika. Ano? Galing na. Fire extinguisher, pag involved yung pagluluto na yan, fire extinguisher pa rin ang pwede dyan. Kunyari, lumiyab ang inyong kawali, ang magandang gawin, tanggalin natin ang oxygen. Kapag lumiyab yung kawali, takpan ninyo ang takip na mismo. Tinatanggal natin Mas ang ano oxygen. talaga yan? Maapula yung apoy. At di Ano, magpiprito ka, lumiyab. Wala yung kilo. Dagdagan mo ng mantika uli kasi ang mantika ay pag nahit na pinakamataas ng temperatura niya bago siya liliyab. Dagdagan mo ng panibagong mantika para lumamig siya. Cooling naman yung pinapalamig natin. Tanggalin natin ang source of heat. Tanggalin natin yung bagay, yung apoy. Apula yung apoy. Okay tayo? Meron tayong 5 klase ng apoy. May Class A, Class B, Class C, Class D, Class K. Pag sinabing Class A, pag nasunog ang bagay na ito, nagiging apo, pwedeng pangapula tubig. Pwede na. Class B, fire extinguisher. Buhangin, pwede. Class C, fire extinguisher. Ibaba ang main switch. Buhusan ng tubig, pwede yun. Class D, mga combustible metal. Huwag natin pag-usapan yan. Class K, yan yung pagluluto natin. Okay, nagkaintindihan tayo?